Nadadapa, bumabangon, gaya ng puno, hindi pumapalag. Hey there, Nocturnes! Welcome back sa Zodiac Men. At ang sign of the day natin ngayon ay si Cancer. Cancer ka kapag pinanganak ka from June 21 to July 22. Tapos, ikaw ay nire-represent ng giant crab o ang higanting alimango. Alimango ay pinili ko kasi yun yung, ayon sa research ko, yun yung pinakamalaking uri ng crab na meron sa atin sa Pinas. Hindi na talangka kasi nga malaki, giant. Hindi lang basta malaki, giant. Ang sign mo ay water. Kung ikaw ay Cancer, water sign ka. Isa ka sa mga pinaka-emotional na signs. Pero later on, I'll didiscuss ko kung paano ka kakaiba sa ibang mga sign. Ang kwento ni Cancer ay ito. Ayon sa akin nabasa, ito yung pinakamagandang kwento na nabasa ko so far. Okay, magsimula tayo sa giant crab na ang pangalan ay Cryos. Si Cryos ay inappoint ni Poseidon. Kilala niyo naman si Poseidon, di ba? Yan, Greek god of water ba yun? Basta alam ko siya yung god of the seas, o water, oceans, whatever. Basta si Poseidon, kung ano yung pagkakilala niyo sa kanya, siya yun. Pinili siya ni Poseidon para bantayan ang kanyang mga anak na diwata o or nympha. Kasi, at that time, si Typhon, yung god of monsters, sinindak niya ang mga Greek god at kasama ni si Poseidon doon. Dahil sa takot, o para protektahan ng sarili, okay, edotic na takot naman siya. Kailangan lang niyan, syempre, ng proteksyon, no? So, kailangan niya magtago, si Poseidon. So, Poseidon, pinakausapan niya si Cryos na bantayan ng maigi ang kanyang mga anak na diwata. At dahil si Cryos ay seryoso sa kanyang trabaho bilang protector, natutuwa si Poseidon kay Cryos to the point na binigyan siya ng immortality. So, hindi siya namamatay si Cryos. Isang araw, dahil, okay, masyado protective kasi si Cryos hindi niya talaga pinapalabas yan. Bawal kayo lumabas yung parang babysitter, parang yayo, parang yaya. Ganun yung ugali ni Cryos. Very protective sa mga nymph. Yung mga nymph naman na to, parang mga ibang mga anak, 'di ba? Kapag masyadong protective yung parents, nagre-rebelde o tumatakas sa bahay, umaalis na walang paalam. Yun, nagganon sila, umalis sila ng walang paalam kay Cryos, mga nimpang ito. Si Cryos naman, dahil hindi niya na mahabol yung mga nimpa, dahil nga crab siya Alam naman natin yung crab, 'di ba? Mabagal kumilos. Humingi siya ng tulong kay Vamari, yung vampire squid. Hindi niya alam na siya pala ay vampire squid. Kaya ito si Vamari naman, sige, habulin ko yung mga diwatang ito. Nung nahabol niya, kinain naman ni Vamari. So si Vamari, nung bumalik siya kay Cryos, nagsinungaling siya na kuwari, hindi ko na nahabol kasi napakabilis. Basta hindi niya daw kinaya. Alam ni Cryos na, nagsisinungaling to. Nag-away ang dalawa. Sino nanalo? Hulaan nyo. Syempre si Cryos. Pero, na-injure si Cryos, na pilayan siya pagkatapos ng laban. Nung nalaman ni Poseidon yung mga nangyari, inalis ni Poseidon yung sakit ni Cryos. At dahil nga doon, hindi siya namamatay, diba? So, bago nangyari yun, syempre, damang-daman niya yung sakit. All his life, dala-dala niya yun. Until na, pinagaling niya si Cryos, sige, alisin ko yung sakit mo. Tapos, para maalala si Cryos, maging immortal siya ng tuluyan, dinala naman ni Poseidon si Cryos sa langit. At siya na ngayon yung constellation na alam natin bilang Cancer. So, based dun sa kwento ni Cryos, ikaw ay Cancer dahil, number 1, overprotective kang lalaki. Hindi mo pababayaan yung kasintahan mo, yung partner mo na, masaktan. Saka mahalaga sa'yo bilang Cancer ang iyong home life, ang iyong pamilya, ang iyong memory, ang iyong family history, ang iyong lupang tinubuan. Very patriotic ka or nationalistic kung tawagin, Cancer. Ikaw yung tipong lalaki na hindi mag-a-abroad. Talagang dito ka lang, kung saan ka lumaki, kung
saan ka nag-aral, saan mo spinend yung childhood mo, doon ka lang, okay? Ganyan ka, Cancer. Saka, isa pa, very motherly ka. Although lalaki ka, kahit lalaki ka, mamamanifest mo yan, yung pagiging motherly mo. Kapag nagkaanak ka, talagang you'll make time for them. You'll be even willing, I believe, to file a personal leave sa work para lang mapanood yung recital ng anak mo, yung laro ng anak mo, etc. Mahalaga sa yung pamilya, Cancer man. Kaya swerte ang mapapangasawa mo kasi makikita niya yun sa iyong gawi. You really put family first above everything else. Yun yung strong point mo. At kung hindi ka man mag-aasawa, Cancer man, yung pagiging protective mo, mapapakita mo pa rin yan sa, let's say, hindi ka man mag-asawa pero let's say mag-start ka ng business. O yun, talagang yung mga empleyado mo, trato mo sa kanila parang kapamilya na rin. Yung mga circle of friends mo, mga kaibigan mo, talagang poprotektahan mo sila kahit masaktan ka. Parang ginawa ni Krios kahit ma-injure ka, you really use yourself as a shield for them. Okay, yan yung strength mo, Cancer man. Very protective ka. And you value traditions. Hindi ka nakakalimot ng birthday. I think, hindi ka for many Cancer signs, I think, magaling sila yan sa mga anniversary dates, sa mga birth dates. Hindi sila nakakalimot. Kasi nga, malakas yung kapit nila sa kanilang roots. Saka alam ko, pag Cancer man, yan, ginagawa, kung ano talaga yung gawain ng typical na nanay, ginagawa ng Cancer man. So, willing siya maglinis, magluto even. Saka, magpatulog ng baby, mag-cradle, maglalabay, ganun. Yung typical na hindi ginagawa ng stereotypical, yung hindi yung ginagawa ng stereotypical macho man, ginagawa ng Cancer man. Ngayon, ito naman tayo sa, pwede mo maging problema, Cancer man. Dahil water sign ka, balik tayo sa pagiging water sign mo, no? Emotional ka. Marami kang dalang moods. At dahil marami kang dalang moods sa iyong kaibutura ng sarili, ang lalim mo, lalim ng Tagalog ko. Parang ocean o ang lalim. Minsan masungit ka. Minsan masungit ka, Cancer man. Di mo napapansin o kung napapansin mo man, deep inside, ine-expect mo na sana intindihin naman ng iba. Kung nagiging masungit ka man, ibig sabihin yan, pwedeng dahil concerned ka lang sa isang tao, pinoprotektahan mo lang siya. Kapag may anak ka na, kagaya nung ginawa ng mga nimpa, naglayas o let's say, gumimik ng hindi nagpaalam sa'yo, papagalitan mo kasi andun yung pagiging nanay mo yung pagiging protective mo. Saka, ano pa ba? Kung may kaibigan ka man na, let's say, hindi ginagalingan sa school o napariwara, talagang, yung dahil nga sa pagiging emotional mo, at sa pagiging protective mo rin, andun na rin to the point na pwede maging self-righteous ka. May tendency ka din pala maging self-righteous, Cancer man, pagdating sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, kasi nga, naging overprotective ka, gaya ni Krios. Siguro, subukan mo lang din na, maganda yung pagiging protective mo, Cancer. It's just that perhaps try to give people the benefit of the doubt sometimes. If you really care for them, care about their ego too. Minsan, mapoprotektahan mo lang isang tao kapag hahayaan mo lang siya. Hahayaan lang pero pagmamasdan mo pa rin. Ando ka lang sa side, pero hahayaan mo lang sila na magkamali yun. Pero syempre naman, kung alam mong, let's say, ikamamatay nila, kagaya ng playing with fire, ibang usapan na yun. Talaga you have to step in and prevent them from having access to yung matches, sabay sa mga posporo, ganun. O sa kalan, etc. Especially with kids. And because you're so willing to protect your friends and family, at willing ka rin ma-injure, hindi lang physical injury, pwede din moral injury. Kahit sabihin natin maging manipulative ka, gagawin mo. Kung magpapaka-plastic ka o magsisinungaling ka, gagawin mo yung bagay na pinapalagay ng iba ng masama para lang maprotektahan yung mga taong importante sa'yo. Hindi ko na siya siguro i-label na weakness, no? Kasi ganun ka, Cancer That's your strength. You just need to find ways to use that strength for, the betterment of your relationships and of course of yourself. At saka, dahil nga emotional sign ka, Cancer, binabattle up mo lahat ng mga emotions mo. Talagang tinatago mo sa iyong shell. Kaya minsan siguro sumasabog ka o biglang umiinit yung ulo mo kasi nga wala kang outlet So, maganda din siguro, Cancer, na let other people in. Let them inside your shell and be open enough. As long as they're the right persons. Kasi alam ko mahalaga sa iyo yung trust. Madali ka siguro magkaroon ng trust issues kapag pinagtaksilan ka yung ganun. Kaya isa yan sa mga bagay na kailangan mo sigurong matutunan sa buhay, Cancer. Yung pagdaanan ng mga trust issues.
issue. You will never know if a person is worth trusting unless you give them a chance. So, nagustuhan mo ba ang reading ko? Kung ikaw ay Cancer man, ibigyan mo naman ako ng thumbs up kung na-touch ko ba o tugmang-tugma ba yung sinabi ko sa tunay mong ikaw. At kung sa tingin mong makakatulong ang video nito sa mga kapwa mong Cancer o sa mga kilala mong Cancer, kung di ka Cancer, share mo lang naman din to. Saka, mag-comment ka rin sa baba kung may dadagdag ka pang description o comments about being a Cancer, no? Mas lalo na how masculinity is, you know, manifested by someone who has a Cancer sign. I'd appreciate that. So hanggang sa susunod na sign, panatilihin ang iyong tikas. Kahit gaano kalakas, kahit gaano kalakas, kahit gaano kalakas ang bagyo,